Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini, I surrender your battles. Ayan, the angels are asking you to hold your peace and surrender the battle to them. Ayan, so ialay nyo na lang, no? Sabi ng mga angels ninyo dito, ialay nyo na lang sa kanila kung ano man yung concerns ninyo, kung ano man yung problema ninyo, ano man yung laban sa buhay na to na hinaharap ninyo, Gemini. If you feel like it's too much for you to handle that, you know, huwag kayong magdalawang isip. The spirit realm is there for you to help you, okay? Kaya naiimbitahan kayo dito ng angels na isurrender nyo, no, yung battles na ninyo yan, because they are going to be there to help you take care of it. Okay? So, isurrender nyo na lang yan at nang sa gayon, ma-hold ninyo yung peace ninyo, ma-keep ninyo yung inyong peace, ma-keep ninyo yung katiwasayan ng inyong pag-iisip, yung ganon. So, what else? We have self-fulfilling prophecy. Ayan. Take small steps to diminish your worrying. No, it is going to be okay, and so it is. Ayan. So, linked ito, no, with each other. Kaya, Gemini, napakagandang reminder ito para sa inyo na take small steps na, no, para mabawasan ang inyong pag-worry. Unang-una na yan, i-offer nyo na lang yan sa Divine Universe na nalaban ninyo sa buhay na yan. Kung ano man yung inyong pinag-worryhan, lift it all up to God, lift it all up to your angels and to your spirit guides. No, and for sure, mararamdaman ninyo na magaan or gagaan na ang inyong journey, gagaan ang bawat araw na dadaan sa buhay ninyo kapag nag-surrender kayo, kapag hinayaan ninyo na yung spirit team na ang mag-handle na kung ano man ang mga problema, kung ano man ang problema na yan, ano? So, bawasan nyo na or alisin nyo na yung pag-worry, no? I-lift na ninyo yan, lahat ng worries ninyo, lahat na nagkukos ng stress ninyo, i-lift up nyo na yan sa Panginoon at sa inyong the rest of your spirit team. Rest assured that once na sinurrender ninyo mga problema ninyo, hinayaan ninyo ang Divine Universe ang mag-handle ng inyong mga problema, you know, mararamdaman ninyo na mas maluwag ang inyong pakiramdam, meron kayong peace of mind, kahit may problema, mararamdaman ninyong easy peasy lang ang pagdaan ng araw. Alam mo yun, yung hindi ka nag-worry, hindi ka nai-stress, yung ganun, because you know that your worries, your stress is being taken care of by the divine. Okay? So what else? We have distractions. Ayan. Control your thoughts and actions to help you stay focused. Ayan. So maybe ang iba sa inyo dito, no, kung ano man ito na nakakawala ng inyong focus is itong pinoproblema ninyo, itong wino-worry ninyo, kung ano man ang subject na yan ng pag-worry ninyo that is causing you to be distracted. Diba? Kasi imbis na mag-focus kayo sa mga importanteng bagay, mag-focus kayo sa mga positibong bagay, ang napag-iisipan ninyo ngayon ay yung worry ninyo, yung negative feelings and emotions ninyo ang nandiyan. Kaya maybe that is what you are being distracted about. So what else? We have, when things don't seem to be working in your favor, trust God, for He has better plans for you. That's true. Very true. Gemini, hindi ba? Kapag alam ninyo na kahit anong effort ang gawin ninyo, ginawa na ninyo ang lahat-lahat, pero wala pa rin, ibig sabihin yan, ano, na that is not for you, no? At lagi din natin tatandaan, Gemini, na kung merong mga bagay na gusto tayo para sa sarili natin, na dinideny sa atin ng universe, ibig sabihin that it's either it's not meant for you right now or it's not meant for you at all. Maybe it's not part of the divine plan for you. Maybe then na off timing lang, no? Maaring hindi pa tama sa panahon, 'di ba? Kaya kahit anong gawin niyo, kung hindi ukol, hindi bubukol, hindi ba? Kaya yung mga bagay din na dinideny sa atin ng divine universe, ano, kung yan man ay hindi para sa atin, rest assured that God is brewing something
underneath, no? Something way better than what you are expecting for yourself, or something way better doon sa kung ano man ang gusto ninyo para sa sarili ninyo. Kasi 'di ba ganun si God, kung ano yung best para sa atin, yun ang binibigay sa atin, no? Kaya wag tayong nalulungkot, wag tayong naiinis, wag tayong nagagalit kung yung may mga bagay na hindi nag-work out according to our plan. 'Di ba? Kasi tatandaan din natin na everything happens according to the divine order and timing, hindi ba? May mga bagay na beyond their control. It's because it's God's control, 'di ba? Ang nangyayari. You are a miracle. Think about all of the million little things that had to happen to create you. 'Di ba? This is so sweet. Napakaganda din ng mensaheng ito para sa iyo. Kaya wag mong isipin na wala kang purpose sa mundong ito, no? Because every one of us has a purpose. Every one of us is a miracle. 'Di ba? Kaya nandito tayo because meron tayong purpose. Meron tayong kailangan gawin. Meron tayong mission sa buhay na kailangan natin gawin or gampanan para makatulong tayo sa iba, para makapag-inspire tayo ng ibang tao. Meron tayong magagawa for each other. 'Di ba? Kaya isipin lang ninyo na you can be a miracle for other people. You can be a miracle for your parents. You can be a miracle for your sister, for your brother, for your friend, for your neighbor, 'di ba? So what else? We have, when making big decisions, do your best to take your emotions out of the equation. Your mind will serve you better. Ayan. So wag daw gamitin, wag daw gamitin or iwasan na gamitin natin ang emosyon natin, no? When making big decisions. So, mas gagamitin yung according to this message, mas gagamitin yung isip ninyo. And also, your intuition is very important, no? Both sides of the brain, yung left and right natin, ng brain natin, ang kailangan natin gamitin talaga dyan, no? Yung we should always check in with our intuition, lalo-lalo na sa mga malakihang desisyon, sa mga importanteng desisyon na gagawin natin sa buhay. Always use your logical mind, and at the same time, i-consult din ninyo ang inyong intuition, because when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro din kayo na kahit hindi ninyo pag-isipan mabuti, kung ano man ang decision na gagawin ninyo, your intuition will lead you to the right direction. Okay? So, what else for Gemini? Seven of Water. Ayan. So, maybe this is a big decision na kailangan ninyong gawin dito, because there are multiple opportunities coming in. Maaring iba't ibang mahahalaga or magaganda rin. Maybe yung opportunities na to na kumakatok sa iyo, they are all equally good. They are all equally attractive para sa iyo, no? Kaya naman, maybe kailangan ninyo dito na pag-isipan mabuti, no? Pag-isipan mabuti para nang sa gayon makuha ninyo or makuha ninyo kung ano yung best para sa iyo, okay? So what else? We have the Hermit energy. Ayan. So this is the energy of Virgo. Most likely ang iba sa inyo dito, Gemini, is having a Virgo placement in your chart, or maybe you are dealing with a Virgo. So posibleng ganun ang ganap dito. So, this is time for you na kailangan ninyo na mag-solitude. Yun ang invitation sa inyo ni Hermit energy. Na you may need to step back a little from what is making you busy, no? Maybe kailangan mong mag-step back muna sa kung anong mga ginagawa ninyo. Saglit lang at magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, mag-contemplate and introspection kayo, because you may need to ground yourself ngayon so that you can get back to your balance. You can get back to your equilibrium, no? Kasi maaaring you're all over the place, di ba? Meron tayong distractions card dyan. Kaya maybe focus lang kayo ngayon sa kung anong bagay na yan, and maybe nanineglect na ninyo mga importanteng bagay or importanteng areas ng buhay ninyo because of that. Okay? Kaya kailangan ninyo na mag-reflect kayo so that maibalik ninyo sa balance ang sarili ninyo, and you can focus
once again sa mga bagay na kailangan talaga ninyong pag-focusan. Okay? So, Three of Water energy, this is a celebratory energy. So, maaaring meron ditong mga kasalan, reunion, marriage, wedding anniversary, mga ganon. Or maaari din na meron ditong birthdays, meron ditong mga announcement ng panganganak ng kung sino sa pamilya ninyo or kaibigan, katrabaho, mga ganon. Or maybe, nagkita-kita lang dito kayo na magkakaibigan, no? Maybe you're just catching up with friends, mga long-lost friends ninyo, maaaring once again, nag-cross ang mga landas ninyo ngayon, kaya maaaring merong pagtitipon or meron kayong catching up, no? Over coffee, yung ganon. So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.